Kabanata 71. Salamat, Mr. Watts. Nagbalik si Erisa ng toast ng pasasalamat kasama si Kingsley. Pagkatapos, humigop siya sa kanyang wine glass. Ang isang higop ng alak ay hindi sapat. Pang-aasar ni Kingsley. Sinulyapan siya ni Erisa at ngumiti ng matino. Hindi ako makakainom ng marami dahil may pasok pa ako sa hapon. Sa kabila ng sinabi nito, inubos pa rin niya ang kanyang baso ng alak sa isang malaking lagok. Miss York has good alcohol tolerance. Impressive. Nag-thumbs up si Kingsley sa kanya. Mabilis niyang inubos ang kanyang alak at nagpunta sa isa pang baso para sa kanya. Pinigilan siya ni Erisa, Mr. Watts, hindi na ako makakainom. Ilang baso pa ng alak ay hindi na talaga siya malalasing. Gayunpaman, gagawin nitong hindi gaanong masigla sa trabaho. Kingsley, tama na. Sinipan ni Benjamin si Kingsley sa ilalim ng mesa. Nanginginig ang kamay ni Kingsley dahil dito. Nagdulot ito ng ilang alak na tumalsik sa mukha ni Gavin. Pasensya na talaga, Gavin. Mabilis na humingi ng tawad si Kingsley. Pinunasan ni Erisa ng napkin ang kalat sa mukha ni Gavin. Pumasok ba sa mata mo? Tanong niya na may pag-aalala. Hindi, umiling si Gavin. Samimangot siya pagkatapos kay Kingsley at sinaway, Mr. Watts, you're not a gentleman. Pinilit mong painumin pa si Miss York kahit tumanggi siya. Pinipigilan ni Kingsley ang pagtawa niya. Parang parehong protective si Benjamin at Gavin kay Erisa. A little more wouldn't hurt. Isang baso pa ng alak. Tanong ni Kingsley kay Erisa. Walang magawang sumang-ayon si Erisa. Konti na lang. Ngumisi si Kingsley at nagsali ng kalahating baso ng alak para sa kanya. Bahagyang umawang ang bibig ni Erisa. Ayan na, wala pang isang baso ng alak. Tumayo si Kingsley at inilagay ang baso sa harap niya. Nagsalin din siya ng isang baso ng alak. Pagkatapos, hinarap niya si Benjamin at nagtanong, gusto mo rin ba ng inumin? Sinaman siya ng tingin ni Benjamin na malungkot ang mukha. Agad namang tumalikod si Kingsley at tinanong ang iba, may gusto pa bang inumin? Tinanggihan ng lahat ang alok niya matapos makita ang ginawa niya kay Erisa. Nagdahilan sila dahil kailangan nilang ipagpatuloy ang trabaho sa hapon. Casual na mungkahi ng mga empleyado, Mr. Watts, sa halip ay uminom tayo sa gabi. Kilalang kilala nilang lahat si Kingsley dahil madalas niyang binisita ang Graham Group. Oo naman, tara na. Pilyong sagot ni Kingsley. Miss York, huwag kang sumama kay Mr. Watts. Umangat ang ulo ni Gavin at sinabihan si Erisa. Nakangiting ngumiti si Erisa kay Gavin. Magiging okay din ako. Ngumisi si Kingsley. Itinaas niya ang kanyang baso at sinabing, cheers, we shall continue tonight. Nag-toast si Erisa at humigop ng ilang higop. Pagkatapos ay sinabi niya, Mr. Watts, kailangan kong alagaan ang aking mga anak pagkatapos ng trabaho ngayong gabi. Natatakot ako na hindi ko matanggap ang iyong imbitasyon. Gaman ang pakiramdam ni Benjamin matapos marinig ang pagtanggi ni Erisa kay Kingsley. So, totoo bang may mga anak ka sa bahay? Nakangiting tanong ni Kingsley. Tumango si Erisa. Natapos na ba ang pagkain ng lahat? Umalangaw ang boses ni Benjamin. Nawala agad ang buhay na kapaligiran. Ang mga empleyado ay nagsimulang tapusin ang kanilang pagkain ng mabilis. Ang tanghalian ay tumagal hanggang bandang 1:00 ng hapon. Umalis sila sa drawbridge dining 20 minuto bago magsimula ang oras ng trabaho. Gavin, kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Tuwang-tuwa si Erisa nang makita ang anak niya rito. Tsaka sabay pa silang kumain. Napakurap si Gavin. Miss York, dahil may natitira pang oras bago mo ipagpatuloy ang pagtatrabaho, pwede mo ba akong paralin? Hinawakan niya ang kamay niya dahil ayaw niyang makipaghiwalay sa kanya ng ganoon kaga. Natunaw ang puso ni Erisa sa kanyang kahilingan. Kinurot niya ang pisngi niya at tumingin sa kanya. Sumakay ka sa kotse, nakataas baba ang utos ni Benjamin. Lihim na tumawa si Erisa at binuhat si Gavin papasok ng sasakyan. Tara na, papahatid na kita sa school. Hehe, galing. Masayang ngumiti si Gavin. Natigilan si Benjamin nang mapansin niya ang bahagyang pagkakapareho ng kanilang mga ngiti. Babalik ako pagkatapos paalisin si Gavin, pagpapalam ni Erisa sa mga kasamahan. Sa totoo lang, medyo awkward para sa isang empleyado na nasa kotse ng kanyang amo sa kanyang unang araw ng trabaho. Gayunpaman, walang pakialam si Erisa. Gusto lang niyang makasama ang anak. Kabanata 72. Sige, Miss York, uuwi muna kami. Napagpasyahan ng mga kasamahan ni Erisa na mamasyal pabalik sa opisina dahil may nalalabi pang oras. Bukod doon, makakatulong ito sa pagtunaw ng mga kinain nila.
Tumango si Erisa at sumunod na pumasok sa sasakyan. Nang makaupo na sina Erisa at Gavin sa sasakyan, sumakay na rin si Benjamin sa kotse at isinara ang pinto ng kotse sa likuran niya. Agad na nakita ni Erisa na masikip ang maluwang na loob ng sasakyan pagkapasok niya. Sa kabilang banda, hindi tinanggap si Kingsley. Papasok na sana siya sa passenger seat nang marinig niya. Utos ni Benjamin, "Bumaba ka." Inilipat ni Erisa ang kanyang tingin mula kay Benjamin kay Kingsley. Binigyan niya si Kingsley ng isang nakikiramay na tingin. Walang kwenta si Kingsley. Lumingon siya sa direksyon ni Benjamin. "Boss, kung hindi mo ako pinasakay, paano ako? Kailangan mo bang bumalik sa opisina? Bumaba ka sa kotse. Hindi ako pupunta sa pupuntahan mo." Malamig na tingin na sagot ni Benjamin. "Fine, I'll get off the car." Angal ni Kingsley habang nakatingin sa kanila. Nang nasa labas na siya, sumigaw siya at nag-wave ng kamay. "Erisa, kuha tayo ng maiinom kapag libre mo." Hindi siya sinagot ni Erisa. Gayunpaman, nakatanggap siya ng mahigpit na titig mula kay Benjamin. Hindi alam ni Erisa kung ano ang kanyang ginawang mali. "Ay, start mo na ang kotse," sabi ni Benjamin sa driver. Kinapa ni Kingsley ang kanyang ilong habang umaalis ang sasakyan. Mabilis niyang sinigaw ang mga kasamahan na hindi pa nakakalayo, "Hoy, hintayin mo ako." Walang choice si Kingsley kundi ang maglakad papunta sa opisina kasama nila. Ito ay dahil ang kanyang sasakyan ay nakapark pa rin sa Graham Group. Nang maabyutan niya ang mga ito, inakbayan niya ang technician. "Ituloy ba natin ang pag-inom ngayong gabi? Since nagtanong ka, syempre pupunta tayo." "Walang problema." Samantala, kachat ni Erisa si Gavin sa sasakyan. Tumingin siya sa kanya ng buong pagmamahal. Kasabay nito, nakaramdam siya ng nakakatakot na titig sa gilid. Gayunpaman, nang tumingin siya kay Benjamin, ang lalaking mabato ay nakatingin sa harapan. Kinilig si Erisa sa sarili niya. Mga kaisipan, binawi niya ang tingin at nagtanong, "Gavin, saang school ka nag-aaral?" Misteryosong ngumiti si Gavin. "Malalaman mo kaagad kapag nakarating na tayo doon." Tumawa siya. Napakahiwaga. Humalaklak si Gavin. Sigurado siyang magugulat si Erisa. As expected, mukhang gulat na gulat si Erisa nang makarating sila sa school ni Gavin. Napatingin siya sa pamilyar na paligid at nagtanong, "Ito ang iyong paaralan?" Bahagyang naging solemn na ang ekspresyon ni Benjamin kaysa kanina. "Tama, Palem, Miss York." Umangat ang ulo ni Gavin at hinaplaws ang pisngi ni Erisa. Nagtanim din ng halik si Erisa sa kanyang pisngi. Masayang sinabi ni Gavin, "Daddy, papasok na ako. Ibalik mo si Miss York sa opisina." "Palem." "Sige," sagot ni Benjamin. Wala siyang balak na bumaba ng sasakyan. Walang pakialam si Gavin. Isinara niya ang pinto ng sasakyan pagkababa ng sasakyan. "Palem, Miss York." "Palem, tatay." "Palem." Ikinaway ni Erisa ang kanyang kamay habang sinasagot ang matamis na tono. Hindi niya alam na lahat ng mga bata ay nag-aaral sa iisang paaralan. Naging cool ang ekspresyon ni Gavin pagpasok niya sa school. Mabilis niyang pinuntahan si Zachary at ang iba pa. Naiingit ang lahat sa kanya matapos malaman na kasama niya ang tanghalian. Erisa, sumandal si Erisa sa upuan ng kotse para mag-relax habang papunta ang sasakyan sa opisina. Biglang umalangaw-ngaw ang isang mabagsik na boses. "Erisa York." Nanigas ang katawan niya. "Oo, Mr. Graham. Nababalisa ka ba?" Tinitigan siya ni Benjamin. Hindi nakaimik si Erisa. Kahit sino ay magugulat kung biglang tawagin ang kanilang buong pangalan. Nang hindi sumagot sa tanong niya, nagtanong siya, "May maitutulong ba ako sa iyo, Mr. Graham?" Patuloy na tinitigan siya ni Benjamin gamit ang malamig at malayong tingin nito. Natigilan si Erisa. Pagkatapos ng ilang obserbasyon, napagtanto niyang wala siyang sasabihin. Kaya naman, nagpasya siyang gamitin ang pagkakataong ito para linawin ang kanyang pagdududa. She cleared her throat and asked, "Mr. Graham, may gusto akong itanong sa iyo." Nanatiling matindi ang titig ni Benjamin sa kanya. Hindi siya tumugon. Sa sandaling ito, naramdaman ni Erisa ang presyon sa hangin. Pinalaki siya nito at sinalubong ang maitim nitong mga mata. Para bang handa na silang tumusok sa kanya. Nilaktawan ng kanyang puso ang isang oso. Tiyak na naglabas ng malakas na aura ang lalaking ito. "Ano ito?" Isang mahinang boses ang umalangaw-ngaw sa tahimik na sasakyan. Kabanata 73, "Girlfriend mo ba si Dana?" Umirap si Erisa. Nalaman niya sa kanyang anak na hindi si Dana ang nobya ni Benjamin. Gayunpaman, sinabi ni Dana na siya nga. Sigurado si Erisa na may nararamdaman si Dana para sa kanya.
Hindi siya sigurado kung mutual ang pakiramdam. First day of work mo ngayon. Gayunpaman, sabik ka na sanang makipagchismisan sa amo mo. Tanong ni Benjamin, sarcastic habang nakatitig sa kanya. Mr. Graham, sa tingin ko ay hindi mo naintindihan ang aking intensyon. Awkward na tumikim si Erisa at ngumiti. Saka, bakit mo gustong malaman? Samandal si Benjamin. Nagpakita siya ng dominanting aura. Ang mahinang halimuyak sa katawan ni Erisa ang pumukaw sa mga pagnanasa sa loob niya. Hindi mapigilan ang tibok ng puso ni Erisa nang salubungin ang matinding titig nito. Naalala niya kung paano sila nagal-ihi ng mga anak pagkatapos ng nakamamatay na gabing iyon. Si Benjamin ay may mint smell na may kasamang hint ng sigarilyo sa kanya. Magsisinungaling siya kung sasabihin niyang hindi siya naaakit sa kanya. Pinipigilan ang kanyang damdamin at pinapakalma ang sarili. Pumunta siya sa pintuan ng kotse upang ilayo ang sarili kay Benjamin. Gusto ko lang malaman kung tutulungan mo siya kung may nakahanap ng mali sa kanya. Tanong ni Erisa, straightforwardly, she continued, gagawin mo bang kaaway ang taong iyon? Malayo pa rin ang tingin ni Benjamin. Nagtaas siya ng kilay at ngumisi. Depende ito sa kung sino ang tao. Malabong sagot niya, kumunat ang noo ni Erisa. Babae mo siya. Mas lalo pang idiniin ni Benjamin ang kanyang tingin. Umangat ang sulok ng lobby niya. Himak, Erisa, anong balak mong mapalapit sa akin? Hindi siya sigurado kung bakit gustong malaman ni Erisa ang tungkol sa relasyon nila ni Dana. Siguro dahil gusto niya, pakasalan ako. Kakaiba, hindi tinanggihan ni Benjamin ang ideyang ito. Hindi umimik si Erisa. Nang mag-apply siya para sa posisyong ito sa Graham Group, hindi niya alam na si Benjamin ang ama sa kanya, mga anak. Ang pagsasabi na kusa siyang nilapitan ay isang imposible. Gayunpaman, iyon ay nakaraan. Ngayon, mayroon na siyang sariling plano. Nagkaroon sila ng 5 anak. Sa ngayon, gusto lang niyang makasama ang kanyang mga anak at gantihan siya. Ano ang makukuha ko sa iyo? Ganti ni Erisa. Sagot ni Benjamin, matalim ang dila mo. Sana kasing witty ka sa trabaho. Natigilan si Erisa. Ang lalaking ito ay hindi matiis. She answered, lagi naman akong magaling sa trabaho. Kung hindi, hindi mo ako kukunin, di ba? Ngumuso si Benjamin. Iniwas niya ang tingin sa kanya at tumingin sa harapan. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Tinitigan siya ni Erisa na may alalang tingin. Hindi pa rin siya sigurado kung ano ang nararamdaman ni Benjamin kay Dana. Iniisip niya kung tumanggi si Benjamin na ibunyag ang kanilang matalik na relasyon upang maprotektahan ang kanilang privacy. Saglit, naisipan niyang kunin ang sample ng buhok ni Benjamin para maisigawa ang DNA test sa kanya at sa mga bata. Gusto niyang ilantad ang masasamang plano ni Dana. Gayunpaman, malalaman din ni Benjamin ang tungkol sa kanilang mga anak. Sa oras na iyon, si Benjamin ay papanig kay Dana at agawin ang kanyang mga anak mula sa kanya. Hindi niya alam kung ano ang magagawa niya kapag nangyari iyon. Kaya naman, hindi niya kayang makipagsapalaran. Ano bang iniisip mo? Tumangala si Erisa at nakita ang mapupungay niyang mga mata. Nagulat siya sa ginawa nito. Napalunok siya. Hindi mo gustong malaman. Pagkatapos, inilayo nito ang ulo sa kanya. Dahil sa kaba, sinisi niya ito dahil bigla na lang siyang nagsasalita. Nang tumingin ito sa kanya, mas pinili niyang manahimik. Ang lalaking ito ay hindi mahuhulaan. Bahagyang ngumiti si Benjamin, kung hindi mo sasabihin sa akin, paano mo malalaman na ayaw kong malaman? I am silently scoring your fiancé. Sumirit si Erisa. Tumigil sandali si Benjamin. Napasimangot si Erisa na nanatiling tahimik muli nang gusto niya itong magsalita. Siya, inilayo niya ang ulo niya. Hindi ko siya fiancé. Ang kanyang mababa, kaakit-akit na boses ay umalangaw sa kanyang tabi. Talaga, hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Erisa. Sinalubong niya ang mapanuksong tingin ni Benjamin at napahiya siya sa ekspresyon nito. Sinubukan ni Erisa na itago ang kanyang emosyon at mahinang sumagot, akala ko siya na. Kung ganon, walang hiya si Dana. Hindi siya ang nobya ni Benjamin, ngunit inaangkin niya ang kanyang sarili. Nagbago ang impresyon ni Erisa kay Dana. Akala mo ano siya? Tiningnan siya ni Benjamin sa gilid. Nagdilim ang kanyang mga mata nang mapagtanto niyang ang babaeng ito ay may maliwanag at kaakit-akit na mga mata na kumikinang na parang mga bituin sa kalangitan sa gabi. Kabanata 74. Nako, wala lang. Napakurap si Erisa at napangiti sa kahihiyan. Ganyan kakasaya na malaman na hindi ko siya fiancé. Nawala ng kumikinang na tingin ni Benjamin ang maliwanag ng ngiti sa kanyang mukha.
Napatigil si Erisa. Ako ba? Hindi niya alam na ang mga nakangiti niyang mata ay nalantad ang saya sa kanyang puso. Tumikim si Erisa at sumagot, nakakatuwa na ang napakagandang lalaki na tulad mo ay hindi magpapakasal sa isang babae. Tulad niya, masaya ako para sa iyo, Mr. Graham. Kahit ako hindi masaya, bakit ikaw? Malamig nang umuso si Benjamin. Unless, gusto mo akong maging fiancé. Napatingin si Erisa sa kanya. Gano'n siya narcissistic. Was it even appropriating for him to talk like this to unsubordinate of his? Ang kanyang puso ay lumaktaw ng ilang mga pintig habang hinarap niya ang malalim at mapagmahal na mga mata ni Benjamin. Well, Mr. Graham, okay ka lang ba niyan? She asked cheekily. Hindi lang gwapo at mayaman si Benjamin kundi matagumpay din. Siya rin ang ama ng mga bata. Wala namang masama sa kanya ang pagsuso sa kanya. Single naman siya kahit papano. Bukod doon, wala rin siyang karelasyon. Hindi akalain ni Benjamin na aamin siya ng ganoon kabilis at bahagyang nagulat. Sa tingin mo ba sapat ka para sa akin? Malamig siyang ngumiti. Siya ay may sariling motibo, pagkatapos ng lahat. Hindi nagtagal at nalantad ang kanyang lihim na motibo. Halos matawa si Erisa sa kanyang mayabang at mapanuksong tono. Well, it's same for me. I was only testing you. So don't worry. Hindi ko ugali na magkagusto sa boss ko. In a professional na setting, mas maganda pa rin na magkaroon ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng ating pribado at pampublikong usapin. Ngumiti siya, pabalik sa kanya. Ang gwapong mukha ni Benjamin ay lumubog, at ang sama ng loob ay namao sa kanyang puso. Sa loob ng sasakyan, tumahimik na ito. Kasabay ng mababa at nakapanlulumong kapaligiran, naramdaman din ang hangin. Siksik sa paghinga, sinulyapan siya ni Erisa. Isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bumabalot sa kanyang puso. Hindi siya masaya nang sabihin nitong gusto niya siya at ganoon pa rin noong sinabi niyang hindi niya gusto. Gaano kahirap ang lalaking ito? Tama ka, Miss York. Kailangang magkaroon pa rin ng malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng dalawa kapag nasa opisina tayo. Sana ay wala ka ng ibang ideya patungkol sa bagay na ito at maging mahusay ka sa trabaho, sabi ni Benjamin sa mahinang boses. Bahagyang umawang ang sulok ng bibig ni Erisa habang tumatango bilang pagsang-ayon. Susunod ako kung ano ang ituro sa akin ni Mr. Graham. Magkakaroon ba siya ng problema sa akin, ano man ang gawin ko? Unang araw pa lang niya ng trabaho. Marami na siyang nahanap na mali sa kanya. Nahanap ko na rin ang anak ko. Oras na ba para lumipat ako ng kumpanya? Pagkatapos ng lahat, ito ay magiging lubhang nakakapagod upang harapin ang isang hindi mahuhulaan na boss araw-araw. Pagkabalik sa kumpanya, walang nagsasalita sa kanilang dalawa. Umalis ka na. Nang huminto ang sasakyan, inutusan siya ni Benjamin na hindi niya masuwayin. Mr. Graham, salamat sa ride. Kumunat ang noo ni Erisa pero magalang pa ring sinabi. Muling dumaan ang mga mata ni Benjamin sa kanyang galit na mukha. Ang ekspresyon ng kanyang pangahas na hindi magsalita ay tila medyo nagpapakyut sa kanya. Bumaba si Erisa sa sasakyan at diretsyong sinara ang pinto. Ginawa niya iyon ng may kaunting puwersa upang ipahayag ang kanyang sama ng loob. Bahagyang tumaas ang kilay ni Benjamin. Medyo may galit siya. Kumpiyansa na pumasok si Erisa sa opisina habang nakataas ang ulo. Ang kanyang mataas na takong ay tumama sa lupa ng malutong. Sa bulwagan, lahat ay nakatingin sa kanya sa gilid. Anong bastard? Kung patuloy niya akong pretuhin ng ganito, magre-resign na lang ako. Hindi ito malaking bagay. Mr. Graham, hindi ka ba papasok? Maingat na tanong ng driver nang makitang hindi bumaba ng sasakyan si Benjamin at hindi rin sinabi kung saan niya gustong pumunta. Sa ospital, seryosong sabi ni Benjamin habang hawak-hawak ang buhok sa bulsa ng pantalon at titig. Nag-aalinlangan. Nagmamadaling nagmaneho ang driver patungo sa ospital ni Sean. Hoy, Benjamin, ano ang nagdala sa iyo dito? Nang makitang dumating si Benjamin, nagulat si Sean at bumangon para salubungin siya. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Sa harap ng tahimik at mahigpit na titig ni Benjamin, nakaramdam si Sean ng bahid ng takot. Bakit ka pumunta para hanapin ako? Saglit siyang sinulyapan ni Benjamin. Maya-maya, sabi niya, I'll give you a chance. Hindi nakaimik si Sean. Ano sa mundo ang nangyayari? Inilabas ni Benjamin ang buhok at inilagay sa harap ni Sean. Muling i-authenticate ito. Nanlaki ang mga estudyante ni Sean. Lahat ng iyon para dito. Kabanata 75. Tiningnan niya ang hindi pantay na hibla ng buhok sa palad ni Benjamin bago tumingin sa seryosong ekspresyon ni Benjamin.
Kanino ang buhok? Hindi niya maiwasang ma-curious. Gusto ni Benjamin ang pangalawang round nito. Iyan ay sadyang kakaiba. Gagawin mo ba? Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Gagawin ko, sabi ni Sean habang hinihimas ang ilong. Hindi pa rin sumuko si Benjamin, ngunit ayos lang iyon. Muling tatakbo si Sean sa mga pagsusulit kahit na hindi niya ginawa. Naniniwala na ang mga resulta ay mag-iiba. Inilagay niya ang sample sa isang bag at nakita si Benjamin na nakatayo doon, ayaw umalis. May iba pa ba? Babantayan kita, gawin mo, sabi ni Benjamin, seryoso ang ekspresyon niya. Naiwang tulala si Sean, at bahagyang kumaibat ang mga sulok ng kanyang bibig. It's useless kahit panoorin mo ako, this is going to take a few hours at least. You should go ahead with your own stuff. Natatakot ako na baka makatulog ka. Panunuyan ni Benjamin. Hindi na nagawang pabulaanan ni Sean, kaya ngumiti siya at sinabing, nangako akong hindi ako matutulog sa buong proseso. Okay, talagang gagawin ko ang mga pagsubok para sa iyo. Gawin mo ngayon. Sinamon siya ng tingin ni Benjamin. Nang makita kung paano determinado si Benjamin sa paghihintay sa mga resulta ng pagsusulit, walang pagpipilian si Sean kundi ang magtungo sa pagsusulit. Gitna, sumunod sa kanya si Benjamin. Ang pagiging nakatitig sa ganoong bagay ay nagpa-stress kay Sean. Hindi rin niya maitaboy si Benjamin, kaya nakagat na lamang ni Sean ang bala at tumakbo sa mga pagsusulit. Sa sandaling iyon, nagsimulang magring ang telepono ni Benjamin. Ito ay isang tawag mula kay Ethan. Lumabas siya para sagutin ang tawag. Mr. Graham, natapos ko na ang investigasyon. Ang kotse ni Dana ay nakaparada malapit sa ospital kahapon, at nakita ko. Out na pumunta siya sa isang gynecologist. Ngunit walang bakas ng kanya sa footage ng security camera ng ospital. May pinakialaman. Naningkit ang mga mata ni Benjamin, at umiwas ang tingin. Bakit pakialaman ang mga surveillance camera kapag bumibisita ka sa doktor? Maginhawang, ang mga test machine ay sira, at si Sean ay nakatulog din. Hindi masama, Mr. Graham. Hindi narinig ni Ethan ang tugon ni Benjamin at naisip niyang hindi siya nakikinig. Sige, nasa ospital ako ngayon. Nanlaki ang mata ni Ethan. Maikling sagot niya bago ibinaba ang tawag at dumiretso sa cafeteria para kumain. Nakayuko si Kingsley sa sofa sa kanyang opisina, tinitingnan ang lahat ng mga uso sa mga pangunahing platform ng media. Well, hindi na may itatago ng tusong Fox na iyon ang buntot at magsinungaling sa atin. Napatingin sa kanya si Ethan na curious kung ano ang ginagawa niya. Sabay lakad niya papunta sa kanya at tinignan siya ng malapitan, na pagtanto niyang pinapagalitan ni Kingsley si Dana. Well, iyon ay isang bagay na hinahangaan tungkol sa kanya. Mr. Watts, ituloy mo na ang mga pasaway mo. Kukuha muna ako ng pagkain ko. Kakain ka na. Naayos mo na ba ang lahat ng ito? Mabilis na sumulyap si Kingsley sa kanya at iwinagayway ang kanyang telepono. Ginawa mo ang lahat ng ito, at walang sinabi si Mr. Graham. Kaya wala itong kinalaman sa akin. Tumakas si Ethan. Nagmamadali. Kung hindi, wala na siyang oras para mananghalian. Paano kung sabihin ko sa'yo si Mr. Graham? Tumikim si Kingsley. Naiwang tulala si Ethan, pero sumigaw siya ng, hindi pa ako nag-lunch. Haha, tuwang-tuwa si Kingsley. Kung hindi ka pa kumakain, bakit mo ako sigawan? Kung may nervyos ka, sumigaw ka. Benjamin, siya yung sadyang nagpaalis sa'yo. Masaya kaming kumain. Ano, nagulat si Ethan. Kanina, walang sinabi si Kingsley noong una siyang pumasok. Nakaupo lang siya, at ang magkabilang panig ay abala sa kani-kanilang mga isyu ng hindi binibigyang pansin ang isa't isa. Sabi ko, pinaalis ka ni Benjamin para makapag-lunch siya kasama si Erisa. Sinamon siya ng tingin ni Kingsley. Hindi nakaimik si Ethan. Paano nangyari ito? Napaluha si Ethan at tumalikod na para maglakad papunta sa cafeteria. Bumungad sa kanyang likuran ang tawa ni Kingsley. Tinato tayong lahat ni Benjamin ng maraming masasarap na pagkain. Yun ang sobra sa kanya. Hindi man lang naisipan ni Benjamin na mag-impake ng pagkain para sa akin pagbalik niya. Napaawang ang lobby ni Ethan habang tahimik na umiiyak. Sa ospital, naninigarilyo si Benjamin sa labas habang nakatingin sa malayo. Lumabas si Sean at pumunta sa gilid niya. Nasa bulsa ang dalawang kamay. Hindi ka ba busy? Ano ang pag-usad sa mga pagsubok sa pagpapatunay? Itinagilid ni Benjamin ang kanyang ulo. Makikita sa kanyang mga mata ang kanyang pagkasabik. Para sa isang sagot, napatingin sa kanya si Sean. Ang natitira ay hahawakan ng makina, at ang proseso ay mangangailangan ng ilang oras. Sino?
Ito para sa, bakit ba masyado mong binibigyang pansin? Napalunok si Benjamin habang sinabi sa mahinang boses, kay Gavin at sa mama niya iyon. Kabanata 76, nanlaki ang mata ni Sean. Gavin and Danaz, do you suspect na hindi sila mag-ina? Minulat ni Benjamin ang kanyang mga mata at bamantong hininga. Hindi ito kay Dana. Laking gulat ni Sean. Sinasabi mo bang iba ang mama ni Gavin? Wow, iyan ay malaking balita. Kailan ka nagsimulang maghinala? Sino ang babaeng iyon? Kilala ko ba siya? Sinulyapan ni Benjamin ang madaldal na si Sean bago nagutos ng mahigpit, go monitor the machine. Kung magtatanong ka pa, mga tanong, papatayin kita. Si Sean, nabalisa, ay nagsabi, ginagarantiya ko na walang magiging problema sa pagkakataong ito. Nagmamadali siyang tumakbo papasok, at naayos na ito ng makina noon. Walang mga komplikasyon sa lahat. Magiging pareho ang kalalabasan anuman ang mangyari. Sino nga ba sa tingin ni Benjamin ang nanay ni Gavin? Si Sean ay hindi kapani-pani walang mausisa. Hindi niya napigil ang kunin ang kanyang telepono at i-text si Kingsley tungkol dito. Tumawa si Kingsley at sumagot, no comment. Well, iyon ay sapat na kuryosidad upang patayin. Ilang hit-hit pa ni Benjamin ang kanyang sigarilyo bago ito dinurog. Papasok pa lang siya, nasa kanya ang phone. Nag-vibrate muli ang bulsa. Nang makitang ang mayordoma ang tumawag, napakunot ang noo ni Benjamin. Anong problema? Nilapit niya ang phone niya sa tenga at nagtanong sa mahinang boses. Ipinaalam sa kanya ni Edwin ang isyu tungkol kay Dana at sa kanyang ina. Mr. Graham, si Dana at ang kanyang ina ay nandito at hinahanap si Gavin. Hinaharangan nila ang pinto at ayaw umalis. Bumaba ang mukha ni Benjamin. Hindi pinansin ni Dana ang kanyang mga sinabi pagkatapos ng lahat. I'll send someone to pick Gavin up after school. Don't let them know. They're free to do whatever they like. Utos ni Benjamin sa mahinang boses. Oo, Mr. Graham. Sagot ni Edwin. Malamig na umawang ang bibig ni Benjamin habang tumalikod at naglakad papasok sa test lab. Nang makitang pumasok si Benjamin, inilagay ni Sean ang kanyang telepono. Sinulyapan siya ni Benjamin bago niya tinitigan ang data na kumikislap sa makina. Kasalukuyan pa itong ginagawa. Seryoso, kung mayroon kang anumang kailangan mong asikasuhin, maaari kang pumunta. Talagang papanoorin ko ng mabuti ang mga resulta at ipapaalam sa iyo kapag nakalabas na sila. Ngumisi si Sean. Nasa ospital si Dana kahapon. Ang iyong mga surveillance camera ay pinakialaman. Oras na para baguhin ang iyong seguridad. Malamig na sabi ni Benjamin. Patuloy pa rin siya sa pagtitig sa screen. Ano, pinakialaman ang mga surveillance camera. Nagulat si Sean. To think na nakatulog pala siya. Mabuti sa ibabaw ng katotohanan na ang mga makina ay nasira. Nilinggan niya si Benjamin, na mukhang may alam sa bagay na iyon. Naghihinala ka ba na ang mga pagsubok sa pagpapatunay ay namanipula? Gulat na bulalas ni Sean. Sinaman siya ng matalim na tingin ni Benjamin. Hindi siya naghinala na may mali sa mga pagsubok ngunit nadama niya na ang mga salita ng kanyang anak ay may malaking kahulugan. Ang batang iyon ay hindi kailanman naging malapit sa sinuman. Kung tama ang anak niya, siguradong si Erisa ang nanay ni Gavin. Walang duda tungkol dito. May itatanong ako sa'yo, pwede bang mawala bigla ang nunal? Nagulat si Sean sa tanong, nakasimangot. Hindi pwede. Kahit kumupa sila, ginagawa nila ito sa paglipas ng panahon hindi sila pwedeng mawala agad. At saka, kadalasan hindi sila ganap na mawawala unless sumailalim ka sa mga procedure para matanggal sila. Napaawang ang bibig ni Benjamin nang maupo siya sa upuan ni Sean at matiyag ang naghihintay sa resulta. Nang makita niyang nananatili si Benjamin, alam niyang wala na siyang magagawa tungkol doon. Tiningnan niya ang oras at sinabi sa kanya, dito ka mag-isa. Pupunta ako sa surveillance room at magtatanong. Nanlumo si Sean. Hindi ako makapaniwala na ang aking mga tao ang problema. Nakatitig lang si Benjamin sa screen ng makina nang walang sabi-sabi. Pinunasan ni Sean ang ilong niya at umalis. Sa sandaling matapos niya ang pag-aaral, nakatanggap si Gavin ng tawag mula sa bodyguard na nagsasabing ihahatid siya sa opisina. Ayokong pumunta sa opisina, gusto kong makipaglaro sa mga kaklase ko sandali. Nakita niya si Zachary at ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang, sinabihan sila ni Mommy na maghintay sa paaralan para matapos siya sa trabaho. Gusto niyang sumama sa mommy niya. Alam ng bodyguard na gusto rin niyang maglaro saglit, kaya hindi na niya dinala si Gavin sa opisina. Pagbalik sa opisina, ibinaon ni Erisa ang sarili sa trabaho.
Nagsimula lang siyang mag-impake ng iba pang trabaho pagkatapos tumunog ang alarm sa kanyang telepono. Tinawagan niya si Ethan, sinagot naman niya ang tawag niya. Ito ang nagpasaya sa kanya ng lubos. Miss York, anong problema? Kabanata 77. Mr. Frank, tawagan mo ako sa aking telepono kung may mangyari. Unang araw ng paaralan ngayon ng aking anak, pipili ako. Tumayo siya. Natapos na ang mga oras ng trabaho, ngunit nag-aalala siya na kakailanganin siyang mag-overtime. Kaya naman tinawagan niya si Ethan para ipaalam. Sige Miss York. Inayos ni Erisa ang ilang mga dokumento, naglalayong tapusin ang ilang hindi kumpletong trabaho sa bahay. Sa pagtingin sa kanyang mga kasamahan ay abala pa rin sa kanilang trabaho, bahagyang napahiya si Erisa. Lahat, bumalik ka agad kapag tapos na kayo sa inyong trabaho. I'll head off first, so call me if you need anything. Sige, see you tomorrow. Miss York, see you tomorrow. Ngumiti si Erisa, natutuwa na naunawaan nila ang kanyang kalagayan. Nagmamadali siyang sumakay sa taxi at tinawag ang mga bata, walang kamalay-malay na nakatingin sa kanya ang driver na nakaupo sa harapan. Masama, sweetheart, aabot ako saglit. Mommy, take your time. Sagot ni Zachary, kasama si Gavin at lahat ng iba pang bata. Ngumiti si Erisa at hindi na nagsalita pa pagkatapos. Pinaalalahanan niya ang mga ito na hintayin siya bago ibaba ang telepono. Nang makita niya ang isang tindahan ng dessert sa gilid ng kalsada, hiniling niya sa driver na huminto sandali. Gayunpaman, hindi pinahinto ng driver na nakakapang sasakyan. Nagpatuloy siya sa pagmamaneho. Kumunat ang noo ni Erisa at tumingin sa driver. Nakita niyang may galos ito sa mukha at nagsimulang mag-alala. Naalala niya agad ang sinabi sa kanya ni Bradley. Sinubukan niyang buksan ang pinto ng kotse sa takot, na pagtanto niyang nakalok ito. Ihinto mo ang sasakyan. Gusto kong bumaba. Si Erisa, na ngayon ay naguguluhan, ay nagmamadaling kinuha ang mga gamit sa pagtatanggol sa sarili sa kanyang bag. Pero umarte ang driver na parang hindi man lang narinig ang sinabi nito. Imbes na ihinto niya ang sasakyan ay binilisan pa niya ang pagmamaneho. Tumagilid si Erisa at naglagay ng kutsilyo sa lalamunan. Tumigil ka, sigaw niya. Hindi niya inaasahan na may dala itong kutsilyo. With a backhanded move, natanggal niya ang kutsilyo sa kamay niya. Nagulat si Erisa at umusag para salakayin ang driver. Sino ka? Pumihit ang sasakyan sa kalsada at muntik nang mabangga ang ibang sasakyan. Walang sinabi ang driver at gustong kontrolin ang sasakyan. Lumipat agad si Erisa sa harapan. Hinampis niya ito ng malakas ng martilyo na ginamit para basagin ang mga bintana. Hindi inaasahan ng driver na mayroon siya. Isa pang sandata at nawalan siya ng malay. Habang umiikot ang sasakyan sa kalsada, mabilis na nakontrol ni Erisa ang manibela. Sa pag-upo ng driver sa driver's seat, inabot siya ng ilang pagsubok para makahakbang sa mga brake. Gayunpaman, napunta pa rin siya sa sinturo ng halaman. Habang ang kanyang ulo ay kumatok mismo sa manibela, si Erisa ay nakaramdam ng concussed. Makalipas ang ilang sandali ay nanimbalik ang kanyang katinoan. Mabilis siyang bumaba ng sasakyan, dala ang kanyang mga gamit bago tumawag ng pulis. Parehong mabilis na dumating ang pulis trapiko at pulis. Hinihintay pa siya ng 5 bata sa paaralan. Muli nila siyang tinawagan nang hindi siya dumating. Sweetheart, may nangyari habang on the way si mommy kaya medyo matatagalan pa ako makakarating. Please wait for a little longer, okay? Uuwi na si mommy kapag tapos na siya. Hindi nang ahas si Erisa na sabihin sa mga bata kung paano siya muntik makidnap. Pinaalalahanan lamang niya ang mga ito na maghintay bago niya ibinaba ang telepono. Isang oras na nagpapaliwanag si Erisa sa buong pangyayari at nag-iwan ng pahayag bago siya magpatuloy sa paglalakbay. Ang paaralan. Hindi na siya naglakas loob na sumakay sa kotse. Nang makitang malayo ang paaralan, nagpasya siyang tumakbo. Doon, sweethearts, nandito na si mommy. Pwede na, kayong lumabas. Mommy, anong nangyari? Bakit ka humihingal? Nag-aalalang tanong ni Zachary pagkatapos niyang malaman iyon. Iba ang boses ni Erisa. Lumabas ka muna. Hihingal na si mommy. Si Erisa, na ngayon ay humihingal, nakaupo sa sinturo ng halaman bilang. Sinubukan niya kaso ang paghinga niya. Hindi nagtagal ay pinalabas ng guro ang 5 bata. Mommy, tumakbo ang 5 bata para yakapin siya nang makita siya. Nang makita ang mga bata, agad na hamupa ang takot sa puso ni Erisa. Niyakap at hinalikan niya silang 5. Guro, pasensya na po talaga sa araw na ito. May nangyari sa paglalakbay ko dito. Pasensya na po talaga. Late na darating at para guluhin ka.
Humingi ng tawad si Erisa sa guro. Ang kanyang pagkaantala ay nangangahulugan na ang guro ay kailangang mag-overtime din. Okay lang. I like them a lot, and I'm really happy to be around them. Ngumiti ang guro, hindi inaantala. Puso, Kabanata 78. Well, iuuwi ko na sila ngayon. Magpaalam ka na sa teacher mo. Magalang na ngumiti si Erisa sa guro at pinaalalahanan ang 5 bata. Magalang na nagpaalam ang 5 maliliit na bata sa kanilang guro. Bye-bye, teacher. See you tomorrow. Magkita tayo bukas. Isang matamis na ngiti ang ipinakita ng guro habang kumakaway sa kanila ng palam. Bye. Magalang na tumango si Erisa sa guro bago pinaalis ang 5 bata. Mommy, anong meron? Napansin ni Gavin na hindi siya masyadong maganda. Ayos ka lang ba? Mommy, bakit ngayon ka lang humihingal? Nag-aalala rin si Zachary. Sina Oliver, Jasper, at Jessie ay nagulat din sa kakaibang ugali ng kanilang ina. Nag-alala silang lahat. Mommy, mukhang hindi ka okay. Yumuko si Erisa para yakapin ang 5 bata. Ibinaon niya ang sarili sa init ng mga ito. Nalanghap niya ang malagatas na amoy sa kanilang mga katawan. Nagkaroon ito ng calming effect sa kanya. May nakilala akong masamang tao sa kotse ngayon lang. Sa wakas ay nagsalita si Erisa. Dahil muntik na siyang makidnap, natakot siya sa naiisip niya ngayon. Sa kabutihang palad, mayroon siyang tool sa pagtatanggol sa sarili sa kanyang bag. Mapalad din na ang tao ay nagpabeye sa kanyang bantay, at iyon. Siya lang ang naroon. Kung hindi, mabilis siyang nakatakas. Mommy, anong masamang tao? Ang mga maliliit na bata ay nag-aalala na may sakit. Magkadikit ang kanilang mga kilay. Mommy, nasaktan ka ba? Tanong ni Gavin. Umiling si Erisa. Hindi, ayos lang ako. Mommy, you're lying. Nagkukulay green ang gilid ng noo mo. Napansin ni Jessie ang pasa sa kanyang noo, at nagsimulang lumuwa ang kanyang mga mata. Mommy, nasaktan ka. Binitawan na sila ni Erisa. Pinunasan niya ang bahagi ng ulo kung saan siya nataman. Masakit pa rin. Ayos lang ako. Ito ay isang maliit na pasa na kayang ayusin ng kaunting pamahid. Nang makita ito, may bakas ng kabangisan ang sumili sa mga mata ni Gavin. Mommy, nakita mo ba kung sino ang masamang tao? Naantig si Erisa sa pag-aalala nito sa kanya. Hinaplos niya ang kanyang maliit na ulo. I've reported to the police. Nahuli na nila siya. Galit na galit si Zachary. Mommy, kilala mo ba kung sino siya? Oliver said through gritted teeth. Pag nakita ko siya, bubugbugin ko siya. Mommy, ilan ang tao doon? Galit din si Jasper. Gusto niyang punatin ng torpe. How dare he hurt Mommy? Mommy, pasabugan ko yan. Tumayo si Jessie sa kanyang tippy toes, galit na galit. Huffing and puffing sa mga pasa ni Erisa. Noo, naantig si Erisa sa pagmamahal at pangangalaga ng kanyang mga anak, muli niya silang binigyan ng mahigpit na yakap. I saw it clearly. It was one person. He is now in the police station, and the police will interrogate him. Let's go home. Bulalas ni Erisa. Pagkatapos, tumayo siya at sumabay sa kanila. Mommy, bakit ka inatake ng masamang tao? Walang tigil sa pagsimangot si Zachary mula nang marinig niya ang balita. Sumakay ako sa kotse niya. Na-distract ako sa ilang dessert na nakita ko sa gilid ng kalsada. Gusto kong bumili ng para sa inyong lahat pero siya. Ayaw huminto ng sasakyan. Doon ko naramdaman na may mali. Mabilis kong sinubukang bumaba ng kotse, at nabangga ko siya. Sinabi niya sa 5 anak. Mommy, nataman ba ang ulo mo? Tanong ni Gavin na madilim ang ekspresyon. Kamukhang kamukha niya ang kanyang ama ng sandaling iyon. Hinaplos ni Erisa ang ulo ng bata at nagpaliwanag, hindi. Hindi sinasadyang nataman ang ulo ko sa sasakyan. Bulalas ni Jasper, Mommy, you should go to the hospital. Hindi na kailangan yon. Wala naman akong nasaktan sa ibang lugar. You don't have to worry. Kailangan ko lang bumili ng ointment para dito. Mommy, may pharmacy dyan. Tere, bumili tayo ng ointment. Dali-dali siyang hinayla ni Oliver paarap. Walang magawa si Erisa kundi sundan ang munting munchkin sa batika. Ito ay isang hindi pangkaraniwang tanawin sa parmasya kapag ang 5 kaibig-ibig na maliliit na bata. Biglang sumulpat. Sumugod si Gavin sa pharmacist na may distressed look sa mukha. Miss, bigyan mo ako ng pinakamahusay na pamahid para sa mga pasa. Napakaganda. Ang pharmacist ay nataman sa hitsura ng bata. Gayunpaman, nang makita niya ang 5 bata, nakatitig sa kanya ng walang pasensya, mabilis siyang pumunta para kumuha ng gamot. Salamat. Matapos bayaran ang pamahid,
umalis si Erisa at ang kanyang 5 anak sa tindahan. Kabanata 79. Mommy, upo ka. Lalagyan kita ng ointment. Hinayla siya ni Zachary papunta sa isang bench. Sweetheart, sa bahay natin gagawin. Nakita ni Erisa na medyo maraming tao ang nakatingin sa kanya at sa kanyang mga anak, at ayaw na niyang gumuhit pa. Pansin, mamulong si Gavin, hindi. Kailangan na nating mag-apply ngayon. Tumango si Oliver. Oo, ngayon na. Hinikayat din siya ni Jasper. Mommy, upo. Mommy, mas mabilis gumaling kung isusuot mo ngayon, dagdag ni Jessie. Walang magawa si Erisa sa harap ng kanyang 5 nangingibabaw na anak na nagpumilit sa kanya na lagyan ng gamot doon at pagkatapos. Sige, bumigay siya at nakipagtulungan sa kanila. Matapos mabuksan ang tube ng ointment at pisilin sa cotton swab, pinahid ni Jasper ang gamot sa pasa ni Erisa. Aray, nakaramdam ng kirot si Erisa. Itinalak ni Oliver si Jasper sa gilid at humakbang pasulong. Sinasaktan mo si Mommy. Let me do it. Natuwa si Erisa sa mga kalokohan ng kanyang mga anak. Ayos lang ako. Kaya ko ang sakit. Dapat imasahe ang gamot sa pasa para mas mabilis itong gumaling. Samantala, nakatayo si Jessie sa gilid, na ginagampanan ang kanyang tungkulin bilang isang profesional na blower ng pasa. Si Zachary at Gavin naman ay titig na titig, sinisiguradong maayos ang lahat. Ang eksena ay nakakuha ng atensyon ng maraming dumaraan na hindi maiwasang manood. Ang maliliit na bata na ito ay tulad ng mga anghel. Napakabait nila sa kanilang ina. Naantig ang ilang nanunood. Napakagandang mga anak mo, sabi ng isang babaeng nasa katanghaliang gulang. Nakangiting sagot ni Erisa, salamat. Nagsimula nang dumami ang mga tao sa paligid. Mga quintuplet ba sila? Parehas silang lahat. Ang cute nila. Muli silang nagpasalamat ni Erisa. Pinanlakihan niya ng mata ang mga bata, senyales na bilasan nila ang takbo. Nang matapos ang lahat ay umuwi na sila. Hindi na siya naglakas loob na tumawag ulit ng taxi sa pagkakataong ito, kaya pinili niyang sumakay ng bus. Walang masyadong tao sa bus. Ngunit natuwa ang lahat nang makita nila ang 5 mahalagang bata. Ang ilan ay mapaglarong tinutokso ang maliliit na kasamahan. Sa 5, si Jessie ang pinakamahiyain. Nagtago siya sa likod ni Erisa, nakahawak sa hita niya. Ang iba pang 4 ay nilalaro ito ng cool, nakatayong matangkad at mapagmataas. Pwede kayong umupo dito. May nag-alok ng kanilang upuan, ngunit magalang na tumanggi si Erisa. Ayos lang, salamat. Wala kaming pakialam na tumayo. Ilang hinto na lang. Nang makita ang 5 bata na napakahusay at masunuri na nakatayo kasama ang kanilang ina, ang mga tao sa bus ay nagulat at medyo naiinggit. Bumaha sa tenga ni Erisa ang mga salitang papuri. Masaya siyang tumango sa lahat bilang pagkilala at binabantayan ang kanyang mga anak. Nang makita silang nakatayo, pinabagal ng driver ng bus ang kanyang takbo at mas matatag ang pagmamaneho. Nang makarating sila sa kanilang hintuan, dali-daling bumaba ng bus si Erisa, saka tinulungan ang kanyang mga anak na makababa. Ilang mabait na kaluluwa rin ang sumugod para mag-alok ng tulong. Salamat, salamat talaga. Si Erisa ay cheaper. Hindi rin nakakalimutan ng mga bata ang ugali nila. Salamat, mister. Salamat, miss. Kumaway sila sa mga tao sa bus. Hindi lang iyon, nakakuha pa sila ng ilang merienda sa mga pasahero ng bus na. Giit at pinalamanan ng mga ito sa kanilang mga kamay. Salamat, Mr. Bus Driver. Pinagmasdan ng driver ang lahat mula sa rearview mirror. Hindi niya maiwasang mapasigaw, these 5 kids are too darn cute. Ganon ba? Nalulungkot akong makita silang umalis. Sumang-ayon naman ang mga pasahero sa pahayag ng driver. Napuno ng tawanan ang bus. Pagkababa ng bus, tumungo si Erisa at ang mga bata sa malapit na supermarket para bumili ng mga grocery. Bago umuwi, Mommy, tulungan kitang dalhin. Yan, inabot ni Gavin ang maliit niyang kamay patungo sa grocery bag. Okay lang, nakuha ko na. Tara na sa loob, mga bata. Tumango siya, at sabay-sabay silang pumasok sa kapitbahayan. Sa daan, maraming tao ang hindi maiwasang mapatingin sa pamilya ng 6. Nataranta ang security guard sa entrance. Di ba 4 lang sila kaninang umaga? Saan galing yung isa? 4 lang din nakita ko. Baka yung isa anak ng kaibigan. Hindi pwede. Magkamukha ang 5 bata. Goodness, ilan lang ang anak niya. Pagdating nila sa bahay, agad na dinala ng mga bata si Erisa sa couch at pinilit na umupo. Pababa, Mommy, magpahinga ka na. Magluluto tayo ng hapunan. Utos ni Zachary. Napangiti si Erisa sa maamo nitong anak. Kabanata 100. Okay lang ako,
huwag kang mag-alala, magdesisyon ka na lang kung ano ang gusto mong kainin, at ipaubaya mo na lang sa akin ang iba. Habang nagpapahinga sa sopa, sinimulan niyang alalahanin ang mga pangyayari kanina. Walang imak ang halimaw na iyon. Pagdating ng mga pulis ay wala pa rin siyang malay. Pinadala ba siya ni Dana? Sa pagtingin sa kanyang 5 sanggol, hindi niya maiwasang mataranta muli. Hindi mahalaga kung lumabas si Dana para kunin siya, ngunit nag-aalala siya para sa kaligtasan ng kanyang mga anak. Kumunat ang noo ni Erisa. Nag-iisip siya kung sasabihin niya ba kay Benjamin o hindi. Ang mga bata ay magiging mas ligtas sa kanya. Mommy, ano ang iniisip mo? Binuhusan siya ni Gavin ng isang basong tubig. Kinuha niya ang baso at sumagot, "Sweetheart, alam ba ng daddy mo na nandito ka?" Umiling ang bata, "Pero sinabi ko sa bodyguard na pupunta tayo sa bahay ni Mommy. Baka sabihin niya kay daddy." Naningkit ang mga mata ni Erisa. Tumango siya at hinaplos ang ulo nito. "Go on and play. Magpapahinga ako saglit." "Okay." Matapos masiguradong okay na siya, sumama si Gavin kay Zachary at sa iba pa sa kusina. Ang 5 munchkin ay tila nagtutulungan ng napakahusay na parabang sila ay magkasama sa buong buhay nila. Isang ngiti ang nabuo sa lobby ni Erisa. First time nilang magkita, pero bakit sila nagkakasundo? Nakakatuwa si Erisa na lahat sila nag-aaral sa iisang paaralan. Lumapit siya sa kanila at nagtanong, "Sweetheart, nagulat ba kayong lahat na magkita kami sa school?" "Mommy, hindi nga namin alam na nasa school din namin si Gavin." Sobrang saya ko nung nakita ko siya. Nagkatinginan silang lahat sina Gavin, Zachary, Oliver, at Jasper at ngumiti. Alam na nila ito noong nakaraan. Hinaplos ni Erisa ang ulo ni Jessie nang may pagtataka. "Kamusta ang school ngayon?" Kanina, masyado siyang nahuhulog sa sarili niyang emosyon. Ngayon lang niya naalala na magtanong tungkol sa kanya. Araw ng mga bata sa paaralan. Mabuti naman. Sabay-sabay na sabi ng 5 bastos. Tumango si Erisa. "Mommy, marami sa ating mga kaibigan at guro sa paaralan ang talagang nagkakagusto sa atin." Inilarawan ni Jessie kung ano ang paaralan habang si Erisa ay nakikinig ng mabuti. Pinagmasdan niya ang 5 bata, bawat isa ay napakatamis at mahalaga. Sa kanya, imposibleng may hindi magugustuhan. Sila, "Mommy, maraming babae ang nagbigay ng candy sa mga kapatid ko." Tumawa ng mahina si Erisa at tumingin sa 4 na lalaki. "Well, may nagbigay ba sa'yo ng candy?" "Oo, at maraming babae din." Ngumisi si Jessie na parang Cheshire Cat. Niyakap ni Erisa si Jessie at hinalikan siya sa ulo. "Mga bata, maglaro na kayo, ako na ang magluluto." "Mommy, hindi ka ba magpapahinga?" Mukhang nag-aalala si Zachary. Ang chubby chick niya ay kinurot ni Erisa. "I'm really fine. Hindi na ako ang walang kwentang tao tulad ng dati. Nabasag ko ang ulo ng masamang tao." Sabay-sabay na lumiwanag ang mga mata ng mga bata. Tuwang-tuwa si Jasper. "Mommy, ginamit mo ba yung maliit na martilyo na binigay ko sa'yo?" "Yes, I did. Thank you, baby." Ang martilyo na iyon ang nagligtas sa buhay ni Mommy ngayon. Kung ang banta na iyon ay may kasabwat na tumulong sa pagkidnap sa kanya, ang sitwasyon ay maaaring hindi naayon sa kanyang pabor. Siya ay nanumpa na hindi na muling sasakay sa kotse ng isang estranghero. Mas mabuting kumuha siya ng sariling sasakyan. Pumunta si Erisa sa kusina para maghanda ng lulutuin. Kasabay nito, tinawagan niya si Bradley. "Bradley, tulungan mo akong bumili ng sasakyan ngayon. Yung tipong may 5 upuan sa likod." Ang pagkakaroon ng 5 anak ay nanawagan para sa pagkuha ng mas malaking kotse. Biglaan naman. "Oo, muntik na akong makidnap after work nung sumakay ako ng taxi," paliwanag ni Erisa. "Oh, fuck. Boss, okay ka lang?" Kinilabutan si Bradley sa balita. "I'm fine." Nawalan ako ng malay at tumawag ng pulis. Buhol-buhol ang mga kilay, naisip ni Erisa na dapat ay binigyan pa niya ito ng ilang suntok gamit ang martilyo. "Ginagawa ba ni Dana?" Tanong ni Bradley. "I don't know. It could be. I haven't of anyone since coming back." Iniimbestigahan pa siya ng mga pulis. Patuloy ni Erisa, "Tulungan mo muna akong bumili ng kotse. Kung makakakuha ka bukas, maganda iyon."